Hi, Yusek. Morning po. Hi, ma'am. Ma'am, update lang po dito sa naganap po na incident, trahedya sa Canada, sa Filipino Festival. Ano po ang marching order ng Pangulo pagdating po sa pagtulong sa mga biktima? And may data po ba ilan yung naging biktimang Pilipino? Mhm. Sa ngayon po, ang lumalabas po as of April 27, 2025, Vancouver Police Department stated in the press briefing na 11 po ang nasawi at may mga ilan po na nasugatan. Ang pinakabata po daw na nabiktima ay 5 taon at ang pinaka may edad ay 65 years old. At ang suspect po na si Mr. Kai Jim Adam Lo, 30 years old, ay na-identify na po at ngayon ay humaharap sa murder charges in connection with the deaths at the Lapu-Lapu Festival. At ang Philippine Consulate, the General po in Vancouver ay nagpadala na po, nag-issue na po ng maaga ng advisory. Pinapaalam po ang mga hotlines, kung makikita po sa ating monitor. Nagbigay po ng hotlines para po sa mga biktima po, yung pamilya po ng mga biktima ay maaari po agad maka-connect or maka-contact po sa ating Philippine Consulate General. At ang consulate po natin ay nakapag-establish na rin po ng kanilang komunikasyon sa ilang mga biktima na nasugatan. At nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga. Pero ano po ang talagang bilin ng Pangulo is because sa statement niya kagabi, he's very affected with what happened. Opo, dahil po ito'y kapwa Pilipino, minadali po agad na matulungan, ibigay po ang lahat na maaaring maitulong, lahat ng koneksyon para sa mga Pilipino po natin na nadamay po dito sa trahedya po sa Vancouver. Okay. Yusek, papasok lang po nitong statement ni Senator Amy Marcos that tomorrow ay magre-release siya ng final result ng kanyang investigation, saying that there's a group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Sinabi po ng senador na may planadong hakbang para pabagsakin ang mga Duterte at hindi raw po alinsunod yung pagka-aresto sa dating Pangulo sa batas ng Pilipinas. Just a quick reaction on this statement po ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Chloe Hufana, Business Mirror. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Chloe Hufana. Good morning, Yusek. Yusek, tomorrow the Trade Secretary and the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs will be in Washington for their dialogues with the USTR. Ma'am, what will be our bargaining chip to close a favorable trade deal? I was able to talk to Secretary Go today, just this morning. Tambilin po niya ay hintayin na lang po natin kung ano po yung magiging outcome ng pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon. At kapag ka po meron na po tayong report, bibigay po namin sa inyo yung update. Thank you, ma'am. Follow-up question na lang, ma'am. Are we optimistic to close a favorable trade deal? And ano po yung goal natin na reciprocal tariff since gusto po ni Trade Secretary ibaba yung 17%? Of course, mas gusto natin maging optimistic. Hindi tayo dapat maging pessimistic katulad ng iba. Tingnan na lang po muli natin at kung ano po yung magiging maganda para sa Pilipinas at of course, sa relasyon natin with the US, yun po yung aasamin natin. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Nitong weekend, ma'am, nakita po kasi sa funeral ni Pope Francis na nagkaroon ng maiksing pag-uusap si Pangulong Marcos and US President Donald Trump. Pwede po bang ma-share sa amin kung ano po yung napag-usapan nilang dalawa sa maikling pag-uusap? Thank you. Kung kayo po ay nakita niyo po na sila ay saglit na nagkausap at nagkabatian, mapapakita po natin na yung mga sinabing inisnab ang Pangulo ay napaka fake news. Sa ngayon po ay hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo tungkol sa kanilang napag-usapan. Kapag ka po maaari pong i-share ang kanilang pag-usapan,
ibibigay po namin agad sa inyo. Thank you, ma'am. Follow-up, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Yusek, aside doon sa pagdalo sa paglilibing kay Santo Papa, meron pa po bang ibang mga activities na ginawa si PBBM and FL sa Vatican? Sa ngayon po, wala po akong pinakadetalye kung ano pa po ang lakad nila, activities. Most probably, personal na lang po yan. Pero kung meron po na official function or official activity na maaari po namin i-share, ibibigay po namin agad sa inyo. And aside from US President Donald Trump, nagkaroon din po ba ng chance si Presidente to talk with other heads of state? Aalamin po natin maya-maya po sa kanya. Thank you, Yusek. Yes, thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may plano po ba ang Malacanang na ipatawag si Ambassador Wang Xilian at pagpaliwanagin tungkol dun sa umano'y panghimasok ng China para impluwensyahan ang halalan sa bansa? Sa ngayon po, wala pa po tayong nadidinig na anumang pag-uutos patungkol po dyan. Pero minararapat po talaga na magkaroon po ng malalimang pag-iimbestiga patungkol po dito. Lalo-lalo na po kung ito naman ay may kinalaman na rin sa seguridad ng bansa at kung ano po ang magiging kahihinatnan ng ating bansa kung may mga ganitong klaseng fake news peddlers na umaaligid sa ating bansa. So wala pa pong direktiba ang Presidente sa Department of Foreign Affairs to summon the Chinese ambassador and convey the concern over this report? Sa ngayon po, wala pa po nakakarating sa atin. Thank you po. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Yusek, over the weekend, China's state media reported that the China Coast Guard has seized control of Sandy Cay, one of the disputed reefs near a major Philippine military outpost in the South China Sea. Has this reached the President? If so, ano po ang naging direktiba niya? Opo, nakausap po natin si DG Jonathan Malaya at inalam po natin ang katotohanan dyan. Ayon po sa kanya, nito lamang, kahapon lamang po, ang Interagency Maritime Operation po, nagsagawa po ng pagbisita, ang routine and lawful exercise dito po sa maritime domain natin. At dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Ayon po kay DG Jonathan Malaya. At asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Ma'am, just to follow up po, nataon po yung insidenteng ito na may nangyayaring balikatan exercises between the Philippines and the United States, yung militaries po. Can this be construed as a provocation from the Chinese side? Given na ang binibigay nilang rason ng pagtungtong ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay is to exercise sovereignty and jurisdiction and to carry out an inspection, collect video evidence regarding the supposed illegal activities of the Philippine side. We cannot speak for China. Hindi po ako makakapagsalita ng anuman, kung anuman ang adhikain, layunin o plano ng China.